Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV. So ito na naman tayo sa ating segment na tanong mo, sagot ko. Susubukan kong sagutin yung mga tanong with regards to spiritual teaching at saka esoteric matter. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ko lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So huwag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang tanong natin mga migs mula kay Blade Jester. Magandang gabi. Tanong ko lang ho, bumili kasi ako ng Santo Niño online. Sabi buhay na. Dinasalan ko ilang Friday na din pero pakiramdam ko hindi pa siya buhay. Ngayon po balak ko ikonsagra at buhayin. Pwede po ba iyon? Salamat po ng marami. Sa tono ng tanong mo ay sa tingin ko is first time or hindi ka pa masyadong maalam pagdating sa mga amulets. So, paano ka magkukonsagra kung ganun? Kasi dapat yung magkonsagra ay may malalim ng nalalaman sa mga amulets. Kasi dapat tama yung ritual mo at meron kang sixth sense para ma-feel mo talaga or malaman mo na meron na yung karga o wala. Kaya nga hindi lahat ng tao ay nagkukonsagra. So yung iba, umaasa na lang sa mga amulet na palimusan. Kasi yung mga taong nagpapalimos na yon, hindi naman lahat ha. May mga iba doon na meron talagang pandama spiritual na alam nila na meron ng karga ang kanilang amulet na kinukonsagra. So, kung ikaw na wala kang naramdaman, maaari na wala kang spiritual na pandama o sixth sense or third eye. Kaya hindi mo siya feel. So, mas magandang gawin mo, i-background check mo yung pinagkunan mo ng amulet. Santo Niñong hubad, di ba? Or Santo Niño. So, i-background check mo siya, tapos, ayun, tignan mo yung mga content niya o kung paano siyang paliwanag. Kasi may mga times talaga na hindi naman lahat ng tao may katulad ng ability ng mga nagkukonsagra. So may mga ordinaryo lang na tao tulad natin na walang sixth sense or malakas na pandamang espiritual. Shout out kay Blade Jester at saka sa ating pangalawang nagtanong ngayon na si Marlo Salaom. Shout out po sa inyo. So ito yung katanungan niya mga migs. Ask ko lang, normal ba yun pag nagsusuot ng medalyon minsan umiinit pag suot ko? Yun huli, meron na akong naramdaman na espiritu. So magkaiba yung experience ni Blade Jester at ni Marlo. So maaaring itong si Marlo ay mas malakas yung spiritual na pandama. O di kaya meron talagang potensyal siya na makadama ng mga pang-spiritual na presensya. Lahat naman ng tao ay merong spiritual na ability or sixth sense. Nagkakataon lang na minsan yung iba hindi fully developed. So hindi sila nasanay kung paano palakasin ang kanilang sixth sense. Meron din iba na gifted na kahit hindi sila nagsanay, kusang lumalabas yung kanilang mga spiritual na ability tulad nitong si Marlo Salaom. So kung nararamdaman mo na merong espiritu, saan mo siya naramdaman? Sa loob ng medalyon mo? Sumapi ba siya? Or sa paligid mo lang? Kasi kung sa paligid mo lang, maaaring ikaw at ang medalyon mo ay konektado na. So, meron na kayong shield sa isa't isa. Meron na kayong connection. Meron ng tinatawag natin dyan na spiritual connection. So, kapag yung bilog ng shield nyo, napasok doon yung espiritu o nasagap doon na parang radar, so, yun yung nararamdaman mo. Kung nararamdaman mo naman na
sa medalyon mo mismo yung espiritu, so malamang occult yung dasal na ginagamit mo. So mag-ingat ka po dyan. Kasi pag occult yung medalyon mo, so maaari po na ang nagbibigay ng kapangyarihan dyan ay hindi ay yung Diyos, kundi yung Infinito Diyos. So yung deity ng Pinoy Occult na nag-assign ng spirit para i-power up yung medalyon mo. So kung normal ba siya? Normal lang naman yun. Pero hindi yun nangyayari sa halos lahat ng tao. Kasi hindi lahat ng tao ay may abilidad na katulad mo. So pag suot mo siya na umiinit, so marami pong ibig sabihin yan. Una, maaari po na ikaw ay may katabi na may masamang enerhiya o negative energy. O maaari din na sarili mong negative energy ang nagpapainit sa medalyon. Kasi nagmura ka, o di kaya may masama kang iniisip. So nagre-react yung medalyon mo kung sa kabutihan yung medalyon mo. At maaari din na ang espiritong gabay ng medalyon mo ay hindi talaga pang simbahan. So pang Pinoy Occult siya. So, sa tuwing magdadasal ka ng dasal na pang Kristiyano patungkol kay Jesus, so maaring mag-react siya at uminit. So, kulang pa tayo sa detalye, Marlo, sa laom. Much better na may marami tayong detalye kung ano yung poder na ginagamit mo o yung pakain mo na dasal doon sa medalyon mo. Pero wala namang masama kung sa tingin mo na ang pag-init ng medalyon kasi reaction yan. So yan ang nagpapatunay na napagana mo yung dasal na kinakarga mo sa yung medalyon kasi meron na siyang reaction. Aside sa reaction, pwede rin na meron na kayong connection. So magkaiba yung dalawang yon. Ang reaction po ay nagkukontrahan kayo. Ang connection po ay kayo po ay nagkakasundo. At nang dahil doon, meron na kayong parang bilog na shield at parang radar din yan. Pag may nasagap kayo na ibang spirits o ibang presensya na hindi mo nakikita, so maaaring na magbigay yun ng signal sa'yo. So yun yung sinasabi mong may nararamdaman kang espiritu. Doon kay Blade Jester naman, so maaaring nabili na yun sa online na hindi talaga kinargahan o kinusograhan. Tapos, pinadala lang sa kanya. Maraming ganyan, lalong-lalo na sa Shopee. Tapos, maaari din na hindi pa develop yung pandama spiritual ni Blade Jester. Kaya, wala siyang ganun na experience sa kanyang medalyon. Pero in my opinion, kapag lagi mo siyang dinadasalan, magkakaroon talaga yan ng spiritual na energy. Power of thought po ng dasal nyo. Nare-redirect po yung energy ng dasal doon sa medalyon na binubulungan nyo tapos iniihipan nyo. So meron talagang karga yun. Magre-react yun sa mga kulam o di kaya sa mga sidekick attack. So ayun mga migs, kung kayo po ay may karagdagang mga tanong, di kaya meron kayong follow-up na sagot. So, i-message nyo lang ako sa aking FB page na Buhay na Salita TV o di kaya i-comment nyo lang dyan sa comment section. And kita-kits po tayo until next topic. Yun na po. Thank you.